It's your girl, Mimi. Yeah, oh yeah. And for today po, I'm gonna share with you po my first ever heartbreak experience. Wow, talaga naman nagdadalaga na si Mimi yan. Nasaktan na siya. Your girl just got dumped. Namiss ko po yung mga ganitong vlog, yung nakaupo lang ako, nagchichikahan lang tayo, nagka-catch up po tayo ng mga nangyari sa ating mga buhay, you know what I'm saying? And itong video na ito po ay hindi po para siraan po siya, opo. Doon ka na nga. Doon ka. Doon ka muna. I want to share my experience po kasi you've been through my ups and syempre, sasama ko na rin kayo sa aking mga downs. Sabay-sabay tayong bubaksak. Kimi! Iniwan. Iniwan siya Gusto ko po i-share sa inyo yung mga pinagdaanan ko po. And sana po ay may matutunan po kayo sa aking heartbreak season. Heartbreak season yun, di ba? Yung title na yun. Alam mo, kahit papaano po, I'm super excited po to do this video kasi for sure po, merong mga taong nakaka-undergo ng mga ganitong breakups po. Always remember na time heals everything. Yeah, malungkot ka ngayon, pero darating yung time na tatawanan mo na lang itong mga ganitong experience. You know what I'm saying? Di ba parang sinasabi ko sa inyo guys na parang, gusto ko na magka-jowa. Tagal naman Lord, inip na ako dito. Parang due date ko na ata. Ganun. Pero because of this experience, parang masaya tayo sa mga attention, sa mga messages, sa mga care na nararamdaman natin during this time, during the relationship. And yun po, having a relationship po pala is not only about yung mga happy times. Opo. Siyempre, we are the world. Kimi, hoy, alam nyo, hoy, seryoso to ha? Seryoso tong usapan na to. Sana naman seryosohin natin to. Kasi nasasaktan yung tao. Tapos tatawanan yun lang ako eh. Hoy, babe, ka umiyak. Teka! Hoy! Yun nga po. Parang pag nagmahal po pala tayo, dapat ready tayo masaktan. So, I met this guy po sa dating app. Yung mga dating app na yan, pinapahamak nyo ko. Pinadoktan nyo ng kape. Uy, hindi, Kimi. Kasi alam nyo, kaya nag-try po ako mag-dating app kasi I have a best friend na naging successful po ang kanilang relationship at langbit sila sa dating app. Ngayon, may anak na siya at buntis pa siya ngayon and happily married. Opo. So sabi ko, kung kaya niya, kaya ko rin. Ako pa ba? Diba? So nag-try po ako mag-dating app, ganyan. Nag-match po kami nitong guy na ito. Opo. Sabi niya po kasi nagsisimba siya nung nag-match kami. So kala ko naman, baka ako na yung iniintay nitong blessing. Opo. Yun pala. Hindi pa pala. Asa si Bading eh. Nag-date kami. Alam nyo guys, sa lahat ng mga nakadate ko, sa kanya talaga ako parang, ay wow. Hindi pa kami nagmi-meet ever. Sinundo niya ako sa bahay ko. Si Bading naman, for the bigay ng address. Binibigay address mo ba? Hindi, kasi parang matino naman po siyang tao. Sinundo niya po ako sa bahay namin. Tapos nagtagaytay po kami. Weird po, na naging comfortable ako sa kanya bigla. Nainis ako sa sarili ko. Parang, alam niyo po ba, pag naging comfortable ako talaga sa isang tao, sobrang clingy ko po talaga. Ewan ko, parang okay talaga yung dynamics namin eh. Kasi Pisces siya, Scorpio ako. Tapos doon ko napatunayan po na yung mga sign-sign na yan, parang hindi po pala siya totoo. Diyos ko, iniwas-iwasan ko pa yung mga fire sign na yan. So water sign lang rin pala ako sasaktan. Kakatawa to. Kakatawa talaga siya. Katatawa ako sa'yo. We dated po siguro mga 3 times. And nalaman ko po na mag-iibang bansa po siya para mag-aral. If ever po kasi siya ang aking first boyfriend. So ayoko naman po sana ng LDR. Pero since nga po na-attach ako sa kanya and ewan ko, I really feel safe with him and he really made me feel special. Hindi mo rin po malalaman na mag-workout unless you try it. So, talagang binigyan namin ng chance. Yan, LDR kami. LDR!
Noong una po, okay naman po. Pero syempre, in any kind of relationship naman po, whether long-distance relationship or short-distance relationship. Hindi ko alam yung parang ano ba kayo? Near. May times po na akala ko po matatapos na yung relationship namin kasi we have like 2 weeks po na hindi po kami nag-usap. So, I really tried to move on. Opo, from him. Nag-message si kuya. Sabi niya, gusto niya pa rin daw ako. Eh, syempre, ako naman, si Rupok. Come to mama! I guess, may mga consequences rin po talaga yung mga karupukan natin. Kung magiging marupok man po tayo, sana naman po, sa tamang tao tayo maging marupok. So, we try to continue po our relationship. Syempre, second time, itinama ko na po yung mga pinag-aawayan po naming madalas. Kasi, since it's my first, sabi natin serious dating relationship, alam mo, tatawa kayo sa akin. Ganito ang nararamdaman ko, hindi pa kami. Aminin ko po na may pagkapabebe po ako, opo, at may sabihin natin toxic po tayo, opo. Kala ko po, kapag gusto ko na lambing, hindi ako mamamansin. Pakiramdaman mo ako. Dapat malakas ang pakiramdam mo. Dapat may lukso ng dugo tayo, kahit LDR tayo, ganyan. Mali po pala yun. Kasi kapag gusto mo ng something, sabihin mo. Kasi hindi naman po ang mga jowa natin, hindi po yan mga mind reader. At hindi po yan si Kuya Kim na mapipredict niya po na at this time, tutuyuin po tayo. So kung gusto mo ng lambing, sabihin mo. Sabi niya po parang hindi po all the time, susuyuin po tayo. Binago ko po yung ganong attitude ko. Kala ko po, mag-work na kami. Parang lately po, hindi po talaga kami nag-aaway. So dumating po yung birthday ko. So nag-message naman po siya. Pero ewan ko po ba, demanding po ba yun, na parang I expect something from him? Kasi nga po parang LDR na kami, tapos wala pa po siyang ginawang effort to make me feel special on my birthday. Since special ka sa akin, ipapadama ko naman sa'yo kung gaano ka ka-special sa akin. So, parang nag-expect po ako ng cake or ng flowers, ganyan. Parang wala po akong nakuha sa kanya. And I really appreciate yung message na po, pero ewan ko, parang hindi ko po na-feel na special ako sa kanya on my special day. Alam mo yun na, ang daming nga nagbibigay sa regalo, ang daming cake. Pag galing po sa someone na you really love or you really like, mas nagiging extra po yung love na nararamdaman mo. You know what I'm saying? So, sinabi ko po sa kanya na, uy, alam mo, na-disappoint ako sa'yo kasi para I expected something from you, ganyan. Kasi nga po, ayoko na ng mind games. Kapag nasaktan ako or kapag may gusto kong mangyari sa relasyon natin, opo, I will tell it to you directly. And the next day, nagpadala po siya bulaklak. Syempre naman po, sa sobrang karupukan ko, yung bad trip ko kahapon, nawala. Kinilig ako sa bulaklak. Sabi ko, flower, ang saya. Di na po ako pipikit pag sinabing inggit pikit. Kasi nga po, feeling ko, I feel love. Ganun po. And the same week po ata or the next week, hindi ko po alam. Meron po akong work sa Indonesia. Opo. And I can't wait po to share this with you po. Kasi this is my first international shoot po na ginawa. And I'm super proud of me. You know what I'm saying? Binalag ko po yan. So, abangan nyo po yung vlog ko about this. Opo. Yung second day po namin sa Indonesia, after ko po mag-fitting, after ko po ng rehearsal, siyempre, gutom na gutom po ako. Pagod na pagod po ako noon. So, kumain po kami sa isang restaurant po sa Indonesia. Order akong ganyan, order akong ganyan. Tapos, may nag-pop po na message from him. Tapos, bigla pong nawala. So, ang feeling ko po, inintay niya lang po ako mag-online para kahit papano po, mabasa ko po yung message. Sabi niya po, "Hi, I think this is not gonna work. Naghahanap lang ako ng tiyempo to say this to you." Yun po yung parang first words na nabasa ko po sa message niya. And hindi ko po alam yung i-react ko during that time. Kasi na-shock po ako. Nung morning ng araw na nga po yun, nag-usap pa po kami. Parang ang hirap po ng ganong feeling. This is very new to me. And overwhelmed po ako. Nawala po yung appetite ko. Ganon. And actually po, hindi ko po talaga alam yung mafe-feel ko po sa sinabi niya na it's just waiting for the right timing. Ganyan. Kasi nung birthday ko po, which is few days
before po siya magsabi na hindi daw po kami mag-work, parang pina-feel niya po sa akin na love niya po ako. Sabi niya po na I am a blessing to many people, especially to him. Ganyan. So, ang na-feel ko po, seryoso kaya niya tong sinabi? Baka wala na siyang feelings nung sinabi niya to. Sinabi niya lang to for the sake na ma-feel special ako on my birthday. You know what I'm saying? Parang mixed emotions po talaga. Opo. Tapos, mag-isa na po ako sa hotel. Lahat po ng emosyon, parang na-feel ko po siya. I really felt alone po kasi all this time, I thought I found my home. Hindi pa po pala. Opo. And gano'n naman po talaga ang life, di pa po? Sometimes, it doesn't really go the way we plan it. Opo. And yung mga ganitong experiences, these are the things that will make us wiser and stronger. And at least next time na ma-encounter mo yung mga gantong bagay, meron ka ng, sabihin natin, immunity. Alam na natin kung paano po i-handle yung mga gantong experience. Many people po will make us feel that we are hard to love. And yung mga tao pong nagpa-feel sa atin na mahirap tayong mahalin, hindi lang po nila alam kung paano po tayo mamahalin ng tama. Opo. Kaya, parang don't feel bad. Wag niyo pong sisihin yung sarili nyo kasi hindi nyo po yun mararamdaman sa tamang tao. Hindi po ipaparamdam ng tamang tao sa inyo na ang hirap-hirap mong mahalin. Kasi sa totoo lang po, loving is really easy if you are with the right person. If nafe-feel mo na insecure ka during a relationship, baka hindi siya yung right person for you. So, in this experience po, natutunan ko po na kahit ano man po ang mangyari sa buhay ninyo, ang tanging kasangga nyo lang po ay yung sarili nyo. You know what I'm saying? Babalik at babalik lang po tayo sa sarili natin. Totoo po talaga. As in, totoo po talaga ang self-love. Before you get into a relationship, make sure na you really love yourself. And if you love yourself, you don't need to beg for anything. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, nakawalan ka. At kung mahal mo ang sarili mo, alam mo kung ano yung deserve mo. And we all deserve the best. Deserve natin ma-feel special everyday, hindi lang po sa ating mga birthday. You know what I'm saying? Alam mo, because nga po, blinded tayo with love, para nakalimutan ko po yung deserve ko during nung may dinidate po ako, nung na-in love po ako. So, babalik at babalik lang rin po talaga tayo sa sarili natin. Self-love is a must, guys. Kung mahal mo ang sarili mo, don't disregard yung nafe-feel mo na red flag. It will just lead into something worse in the future. Know what you deserve because you deserve the best. May times na may inis tayo na, bakit hindi ka nagsasuffer the way I suffer? Ba't hindi ka nalulungkot? Bakit ang saya-saya mo pa rin? Parang wala nangyari? Opo. Yung nafe-feel po ng ex natin doesn't really matter anymore. Ang mahalaga na lang po talaga ay mag-focus po tayo sa nararamdaman natin kung paano po natin mapapa-feel better ang sarili natin. I need to learn to let go of yung mga experiences with him, yung mga nakakakilig, ganyan. Kasi parang that will just hold me down. You know what I'm saying? So, forget about the past, build new memories, focus on yourself, do things na sa tingin mo ay dapat ginawa mo, na hindi mo ginawa nung kayo pa. Create a distraction, opo, para hindi mo siya maalala. Siyempre, masakit po talaga sa una, but we need to accept na we can be better without them. Alam mo ang sabi niya nga dito, the courage it takes to leave behind what's not for you anymore is the same courage that will help you find your way to what it is. Oh, di ko na gets. If you are going through tough times, heartbreak season, you know what I'm saying, just always remember that there are a lot of people who loves you. You have your friends, you have your family, and I'm super happy po na we have a baby here. Meron na po akong pamangkin. So, I guess yung mga love po na nasayang ko for other people, I will just, you know, shower it sa aming pamangkin na si Brielle. Sana po kung nanonood ka, kasi may times mo na hindi nyo napapanood yung vlog ko. Sana okay ka! I hope you are happier, better, and sana maging focus ka na sa kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo. Sana ay wala ka ng distractions na ma-experience. Opo. Take care! And that's it, guys. I hope I will be better soon. I hope you will be better soon. I hope we will feel better really, really
soon. You know what I'm saying? And kung meron pa po kayong suggestion na mga pwede ko pong gawin, mag-comment po kayo dyan. And don't forget to subscribe to your girl, Mimi. Oh yeah. Thank you po. Thank you guys.